Hello, hi, mabuhay. Sawadikap tukon. Ayan, maayong morning sa tanan. Karon guys is tapos na kami doon sa lake at naglakad-lakad na kami. 8 minutes walk siya from the lake. Ayan siya guys. Pumunta kami dito sa St. Joseph Cathedral dito sa Hanoi. Ayan siya. Sobrang ganda niya guys. You know what? Ang first kita ko talaga sa kanya, sabi ko talaga, wow. Ganun talaga. Wow. So, and then that time is my procession, parang ganun. So, it's really nice, it's really good, unforgettable experience talaga siya kasi once in a lifetime naka-visit ka ng ibang church at saka sa ibang bansa pa dito pa sa Vietnam. So if you are a traveler or if you're a Catholic, you can visit St. Joseph Cathedral. So that time, napakaraming tao at saka may prosesyon. Kaya pumunta na lang kami dito sa tapat. Ito yung Kong Cafe. Sikat to siya sa mga ibang social media. Ayan siya guys, pumasok na kami at nag-order kami ng aming drink. So ang in-order ko is yung kanilang coconut cafe. Ayan siya, nasa 65,000 dong siya. Mahigit na sa mga 100 plus naman sa peso. Ayan siya guys. So while waiting sa aming order, ito pala yung place nila. Na maganda naman yung place. Cozy yung place actually. Para siyang parang lumang military coup, parang ganon. So ayan siya guys. Sobrang makaluma at the same, kumbaga vintage, ganon. So maganda siya in fairness. Maganda siya the way yung uniform nila. Makalumang ano talaga. Parang mga sundalo or mga nasa mga police, parang ganon. So ayan siya guys. Dumating na yung ating order na coconut milk cafe. So masarap siya. Sobra. For me ha, sa mga hindi masyadong mahilig sa matamis, ito yung perfect sa inyo. Must try to siya guys. Although medyo pricey siya pag i-convert ninyo, pero worth it naman siya. And then tapat lang niya yung cathedral. So, pwede kayong umupo dyan or mag-order habang maraming tao sa cathedral. O ayan na, mali pa ako, di ba? So, and siya guys, ito yung order ko. Masarap siya, super ha. Recommended ko siya sa mga taong hindi mahilig ng matamis. Ayan siya guys, sa Kong Cafe. So, alam mo yun, habang nakaano ako dito, sobrang yung heart ko talaga, sabi ko talaga, thank you Lord. Kasi, alam mo yun, as an OFW, na makapag-travel ka dito or makapag-travel ka sa ibang bansa. Kasi alam naman natin na ang OFW is puro trabaho, trabaho, trabaho lang siya. So, it's really great guys na nagkaroon ng ganitong opportunity bilang isang OFW. Ayan siya guys. So kailangan natin OFW there, kailangan mo mag-ipon, kailangan mo yung mag-save para sa sarili ninyo at makapag-travel din kayo. And then guys, eto siya, ayun na nga, gutom na ako kasi anong oras na yan. So, may nag-recommend sa amin na itry daw itong kanilang bread na banh mi. Ayan siya. Ang pangalan ng store is Banh Mi Mama. So, ayan siya guys. Sikat to siya guys, in fairness. Maraming nakapila dyan. Alam nyo ba, 20 minutes na akong nakapila dyan or 30 minutes na akong nakapila dyan. Hindi siya exage. Ganun siya kadami ang bumibili. So, ito yung kanilang pricing. Ito yung kanilang mga choices. So, ang pinakamahal is yung 35,000 dong. At yun na rin yung aming binili. Yun na yung binili ko kasi nandun na lahat yung sahog. Ayan siya guys. Kumbaga all-in na combo, ganun. So ayan siya, pagbalik ko, nag-start na yung kanilang procession. So amazed na amazed ako dito sa Vietnam kasi akala ko is kadalasan mga Buddhist. So hindi pala siya guys. Marami din palang mga Catholic dito sa Vietnam. So as a Catholic, so masayang masaya yung puso ko. Alam mo yung ganun, nakapag-visita iglesia ka dito sa ibang bansa. And then at the same time, procession pa, nakita mo talaga yung kanilang puon. Masayang masaya talaga yung puso ko guys. God is really good. Sabi ko talaga, thank you Lord for the opportunity. Thank you sa lahat ng mga binigay mo sa akin na mga opportunity na hindi ko maisip ba sa buong buhay ko. So, if you're trying to visit Vietnam and if you're Catholic or kahit hindi naman, you can visit dito sa kanilang cathedral, St. Joseph Cathedral guys. Mapapawaw ka talaga, mamamangha ka sa sculpture or sa structure ng simbahan kasi parang purong-purong bato at ang ganda talaga niya guys. So ayan siya, nandito lang ako nakatayo and then I really want to witness talaga even sa ganitong situation. Gusto kong makita ko paano sila mag procession, paano sila mag worship. Ayan siya guys,
sobrang saya talaga ng puso ko. I don't know what to say, but I'm really, really grateful, and at the same time, my heart is full of gratitude and happiness dahil sa ganitong experience. Lagi ko talaga sinasabi dito, thank you Lord sa opportunity. Thank you so much sa lahat ng mga blessing na binigay mo sa akin at sa family ko at sa opportunity na binigay mo sa akin na makapag-travel dito. So ayan siya guys, sobrang saya ng heart ko. If you're trying to visit Vietnam, try to visit St. Joseph Cathedral. So ayan siya guys, pabalik na pala ako doon sa Kong Cafe. Ito yung na ano ko sa kanila. Nag-aano na sila para sa posisyon. Bago pala kami makadating doon sa church, sa cathedral, is dumaan muna kami sa isang church. Ito yung Holy Cross of Hanoi Convent. Dahil dito is nagbibenta sila ng mga rosary at iba't ibang mga religious items. So dito kami pumunta guys kasi bumili kami ng pasalubong para sa Pinas. Like sa akin is yung binili ko is yung rosary na para sa akin at saka sa mama ko. So bumili ako, nasa 25,000 dong lang naman siya. At saka bumili din ako ng bracelet para sa sarili ko. So, ito yung mga pictures namin sa aming itinerary today sa church at saka sa cafe. So, thank you so much for watching everyone, and I really, really appreciate your time sa pag-watch ng ating video. Maraming salamat po. Sana hindi kayo magsasawa. Kapkun kaptukon. See you again for my next vlog. Bye-bye!